Okay, magandang gabi. Maganda yung ating pinag-uusapan. Maraming nabubuksan, maraming nadadagdag. Pero sabi nga ni Brother Joseph ay meron pang isang video tungkol sa Jesus and the Sinners. Uh, Meron lang akong mailang bagay na habang kayo nagsasalita, unang-una yung tungkol doon sa aral na once saved, always saved. O kaya ay yung tinatawag na by faith alone. Kamakailan ay meron na naman akong sinagot sa, hindi ko alam kung ito ay Amerikano kasi puro English yung kanyang ano. Ipinapakita ko na hanggat hindi nila nauunawaan ang o nasa kasalanan inililigtas ng Diyos ang tao, ay mali talaga ang doktrina nila tungkol sa kaligtasan. At laging iniisip na by faith alone. Kanina iniisip ko yon at sabi ko, pwede palang maligtas ang demonyo sa ganyang doktrina kasi sabi ng aklat ng Santiago 2 na even the demons believe. So maliligtas pala ang mga demonyo kung yun ang kaligtasan. Anyway, nais ko ring bigyang pansin yung sinasabi ni Brother Ervin kanina tungkol sa marami na akong napakinggan ganun, ano? Bakit pa natin kailangan pag-aralan yung mga batas ni Kristo? Bakit pag tinanong mo ay isa na lang ang kautusan? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength. At ang totoo yan ay tandaan niyo yung talata, no? Nakikita sa Matthew 22:37 to 40. Isinama ko yung 37 sa 40 kasi doon nagtanong yung, I think, teacher of the law na what is the greatest commandment among the law? And yung verse 40 ay yung sinabi ng Panginoon, this sums up the law and the prophet. Meaning, ang tinutukoy niya na kautusan ay sa lumang tipan. So, alam naman natin na kung yun lang ang batas ng Diyos, yun lang ang utos ng Diyos, nangangahulugan na wala na yung iba. Pero ang tinutukoy ng Panginoon diyan ay generalized. Yung kabuuan ng utos ng Panginoon ay nababahagi lang sa isa at dalawa o dalawa, yung nakadirekta sa Diyos at nakadirekta sa tao. Pero hindi nangangahulugan na specifically ay nandun na lahat. Mahalaga na maunawaan specifically ang mga batas ng Panginoon Kristo. Kaya nga sinabi niya, if you love me, obey my commandments. Hindi sinasabi ng Panginoon na o kaya ay pinapakita ng Panginoon, yun ang greatest law, yung loving God and loving your fellow men. Yan ay nasa Deuteronomy chapter 6. Pero hindi ibig sabihin na generalize ang application nun. So meron mga specifics na ibinigay ang Panginoon na mga batas niya at kung hindi mo pag-aaralan yon, alam naman natin ang interpretasyon ng tao sa pag-ibig ng Diyos ay mali-mali. Sigurado yan pag hindi mo alam ang mga batas ni Kristo. Kung ano-ano ang magiging application mo sa mga pag-ibig na yan. So, ganyan ang mundo. Kaya, hindi po pwede na yun lang ang hindi kailangan pag-aralan ng mga batas ni Kristo. Sabi niya, teaching them to obey all that I have commanded you. So siya pala ay sumasaway na doon sa Great Commission na yon. At hindi niya may apply yung mga specifics on how to love God and love fellow men. Hindi yan magagawa ng marami. Maraming batas si Kristo na hindi katulad ng inaakala ng mga tao. Kaya nga pinag-aaralan natin itong mga batas na ito. Dapat maunawaan nyo ng bawat isa.
Isa sa mga bagay na makikita natin sa Panginoon, tungkol ito sa atin na pag-usapan, Jesus and the Sinners, ay makikita nyo na once na naka-encounter ang Panginoon ng isang tao, meron talagang challenges o mangyayari sa encounter na yan. Pag yan ay makasalanan, hindi yan uupuan ng Panginoon o kaya ay kakausapin ng Panginoon na walang mangyayari. Tingnan niyo yung encounter ng Panginoon kay Nicodemus. So that was night. Meron pang ibang nais malaman si Nicodemus, pero ang pinakamahalaga, ang isishare talaga ng Panginoon. Alam niya kung ano ang kailangan ng mga tao na lumalapit sa Kanya. Laging nandoon siya sa pagnanais na maiayos ang kanilang relasyon sa Diyos. Iyan ang tandaan natin sa buhay ng Panginoon. Kapag ka na-encounter siya ng hindi pa nakakaranas ng kapatawaran, ay dadalhin sila doon sa pagkakataon na kailangan ma-realize nila na kailangan nila ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. So halimbawa dyan ay yung babaeng Samaritana, yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, si Nicodemus na kababanggit ko lang, lahat yan ay palatandaan na kapag ka na-encounter ng Panginoon ang mga ganyang individual at alam niya na hindi tama ang kanilang kaisipan sa kaligtasan, ay agad na dinadala sila doon. Maraming challenges, mga kapatid. Pag ito naman ay mga alagad na, makikita nyo na mas lalaliman pa ng Panginoon ang kanyang challenges sa kanila. So laging it's either matcha-challenge sila, tatanggapin nila yung challenge ng Panginoon, at it's either sa mga religious people ay magagalit sila kapag ka nakausap nila ang Panginoon. Yun ang isang bagay kapag ka na-encounter ng sino man ang Panginoon. There is always a challenge na maging deeper sila sa kanilang relasyon sa Diyos. Later on ay makikita natin yan sa 7 churches na inaayos talaga ng Panginoon ang mga diferensya. So likewise mga kapatid, in application sa buhay natin, kanina sabi ni Kuya Joseph na meron pa akong inaayos. Naalala ko tuloy si Apostol Pedro doon na even as he have the Spirit of God, kung titignan ninyo ang Galacia, nung nirebuke siya ni Pablo dahil siya ay tumatalikod doon sa kalipunan ng mga hentil na nung una ay pinakikitunguhan niya, pero nung nagdatingan ng mga Hudyo, mananampalatayang Hudyo, ay hinihiwalay niya ang kanyang sarili at doon ay nirebuke siya ni Pablo. Meaning, ipinapakita ko sa inyo na kahit sa kalalagayan natin ngayon, there is always a tendency na magkulang talaga tayo. Pero hindi ibig sabihin na pababayaan tayo ng Panginoon sa mga ganyan. Sabi ko nga ang Panginoon, ang hagad niya sa atin ay 100% perfect, sapagkat yun ang pamantayan ng Diyos para sa atin. Hindi man natin ma-perfect, pero we must have to aim to be perfect. Be perfect as your heavenly Father is perfect. Sabi niya at sabi naman ni Pablo ay aim for perfection. Yun ang goal natin. Kasi pagka hindi na natin hinangad yun, magiging substandard na yung pananampalataya natin, magiging mediocre na yung ating uri ng pananampalataya o Kristyanismo, wala na, hindi na tayo maghahangad talaga ng excellence o kaya ay yung perfection. Kaya sa buhay natin dito sa lupa, as
people in the new covenant, talagang ang dinidil sa atin ng Panginoon ay kahit nga isang kasalanan lang, talagang katulad ng dealing niya sa mga iglesia doon sa Ephesus. Sabi nga niya sa Revelation, sabi nga niya sa iglesia ng Epeso, I have this one thing against you. So, sabi ko nga dapat ay sasabihin naman ng Panginoon, okay na yan, meron ka naman ng iisa na lang. Hindi Sinabi pa rin sa mga taga-Epeso na I have this one thing against you. Meaning, isa-isa na nga lang ay talagang magiging dahilan pa kung hindi nila pangarapin na iayos yon, ay magiging dahilan pa para sagabal sa kanilang relasyon at pagpasok sa karya ng Diyos. Ganyan ang buhay natin sa New Covenant. Hindi tayo aasa na masyado ng lenient ang Panginoon sa atin pagdating sa kasalanan. Lagi niyang hangad ang perfection sa buhay natin. And so kapag tayo ay wala ng ganong hangarin, ay unti-unti mag-deteriorate yung ating pananampalataya, yung quest for Christ-likeness ay mawawala, ganun din of course, sa perfection na hinahangad natin. Kaya ako sinasabi, dito sa New Covenant, laging kasalanan ang ipapakita sa atin ng Biblia. Pag ikaw ay talagang maingat sa iyong pagsusuri sa banal na kasulatan, makikita mo na kasalanan lang naman talaga ang problema natin. Yung mga pangangailangan, lahat yan ay hindi yan problema sa Panginoon. Pag nangailangan ka ng ganyan, it can be a test for your faith para makita mo na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi yun ang problema natin. Ang problema natin ay yung kasalanan sa Diyos.